Sa conference na to ng PBA, maaga pa lang pero ramdam na agad yung pressure sa mga teams, lalo na pagdating sa import. Kasi alam naman natin, malaking factor talaga ang import kung gusto mong manalo at maging contender. May mga teams ngayon na hindi naging solid ang simula, kahit na maganda ang linyup nila sa papel. At dahil doon, napipilitan silang mag-adjust agad, lalo na sa import position na dapat consistent at game changer. Sa video na to, pag-usapan natin ang dalawang teams na posibleng gumawa ng malaking galaw, ang SMB at Converge. At ang mas interesting dito, yung mga pangalan na posibleng pumalit sa kanilang imports ay hindi basta-basta, kundi mga dating big names Sanbay. Simulan na natin. Sa unang laban ng SMB, marami ang nagulat sa naging performance ni Marcus Lee. Sa loob ng buong game, 4 points lang ang naitala niya, na sobrang baba para sa isang import. Usually kasi, inaasahan sa import na siya yung magdadala ng scoring at energy, pero sa game na to, parang naging kahimik siya at halos kapareho lang ng output ng isang local player. Dahil dito, lumalabas ngayon na posibleng maghanap ng bagong import ang SMB para mas mapalakas pa ang kanilang rotation. At isa sa mga pangalan na lumalabas ay si Kenneth Farid. Kung pag-usapan si Kenneth Farid, ibang klase itong player na to. Kilala siya sa NBA bilang isang energy guy, meaning mataas ang motor niya, hindi napapagod, at laging active sa loob ng court. Sa kanyang prime years, consistent siya sa double-double numbers, lalo na sa points at rebounds. Malakas siya sa pagkuha ng bola, lalo na sa offensive rebounds, na nagbibigay ng second chance points sa team. Isa pa sa strengths niya ay yung athleticism. Kahit hindi siya sobrang tangkad kumpara sa ibang bigs, bumabawi siya sa bilis at talon. Kaya niyang tumakbo sa fast break, sumabay sa guards, at mag-finish sa ilalim ng ring with power. Ito yung klase ng laro na bagay sa style ng SMB, mabilis, physical, at agresibo. Bukod pa doon, may experience din siya sa mataas na level, hindi lang sa NBA kundi pati sa international stage bilang bahagi ng US national team. Ibig sabihin, sanay siya sa pressure at sa matitinding laban. Kung sakaling makuha siya ng SMB, malaking upgrade ito lalo na sa hostile plays at inside presence. Hindi lang scoring ang may dadagdag niya, kundi pati energy na kayang magbago ng momentum ng game. Sa ngayon, malinaw na naghahanap ang SMB ng mas consistent na import. At kung si Kenneth Farid ang papasok, siguradong magiging mas solid at mas delikado ang kanilang linyup sa mga susunod na laro. Hindi naging ideal ang simula ng Converge sa conference na ito, kahit na meron silang bata at malalim na linyo. Inaasahan na magiging competitive sila dahil sa dami ng options, pero sa mga unang laro, kulang pa rin sa impact lalo na sa import spot si Killer Kelly ang kanilang import ngayon. Pero sa mga nakarang games, hindi ganun kalakas ang naging epekto niya sa overall performance ng team. May mga moments na okay, pero hindi sapat para iangat ang laro ng Converge sa mas mataas na level. Dahil dito, may posibilidad na magpalit sila ng import. At isa sa mga pangalan na lumalabas ay si DeMarcus Cousins. Si DeMarcus Cousins ay isang kilalang pangalan sa NBA. Isa siyang former All-Star at kilala bilang isa sa pinaka-skilled na big man noong kanyang peak. Ang pinaka-advantage niya ay yung all-around game. Kaya niyang mag-score sa loob, may outside shooting, at marunong din mag-create ng plays. Hindi lang siya simpleng post player. Kaya niyang umatake gamit ang lakas niya sa ilalim. Pero pwede rin siya mag-face up at tumira sa midrange o kahit sa labas. Malaking bagay ito para sa spacing ng Converge dahil mabibigyan ng mas maraming options ang kanilang opensa. Sa pagkuha ng bola, solid din siya. Malakas ang katawan at marunong pumwesto, kaya consistent sa rebounds. Dagdag pa doon, may passing ability din siya na bihira sa big man, kaya kaya mag-initiate ng plays mula sa aas. Kung sakaling siya ang kunin ng Converge, malaking pagbabago agad ang mararamdaman. Hindi lang scoring ang madadagdag, kundi pati leadership at experience sa mataas na level ng competition. Para sa Converge, malinaw na kailangan nila ng mas malaking impact mula sa kanilang import. At kung si DeMarcus Cousins ang papasok, posibleng ito ang maging susi para mas maging competitive sila sa conference na ito. Sa huli, malinaw na sa ganitong kaagang stage ng conference, importante na agad ang tamang desisyon, lalo na sa import. Isang maling choice lang, pwedeng makaapekto sa buong takbo ng season. Para sa SMB, naghahanap sila ng mas consistent na presence sa loob. At para sa Converge, kailangan nila ng mas malaking impact para masabayan ang lakas ng ibang teams. Kung sakaling matuloy ang mga galaw na to, siguradong magiging mas exciting pa ang mga susunod na laro sa EBA. Kayo, ano sa tingin nyo? Sino sa kanila ang mas babagay? Si Kenneth Farid ba sa SMB o si DeMarcus Cousins sa Converge? Comment nyo lang sa baba, at kung gusto nyo pa ng ganitong content, don't forget to like, share, at subscribe. Abangan nyo pa ang mga susunod nating updates. Sa conference na to ng PBA,
maaga pa lang pero ramdam na agad yung pressure sa mga teams, lalo na pagdating sa import. Kasi alam naman natin, malaking factor talaga ang import kung gusto mong manalo at maging contender. May mga teams ngayon na hindi naging solid ang simula, kahit na maganda ang linyup nila sa papel. At dahil doon, napipilitan silang mag-adjust agad, lalo na sa import position na dapat consistent at game changer. Sa video na to, pag-usapan natin ang dalawang teams na posibleng gumawa ng malaking galaw, ang SMB at Converge. At ang mas interesting dito, yung mga pangalan na posibleng pumalit sa kanilang imports ay hindi basta-basta, kundi mga dating big names Sanbei. Simulan na natin. Sa unang laban ng SMB, marami ang nagulat sa naging performance ni Marcus Lee. Sa loob ng buong game, 4 points lang ang naitala niya, na sobrang baba para sa isang import. Usually kasi, inaasahan sa import na siya yung magdadala ng scoring at energy, pero sa game na to, parang naging kahimik siya at halos kapareho lang ng output ng isang local player. Dahil dito, lumalabas ngayon na posibleng maghanap ng bagong import ang SMB para mas mapalakas pa ang kanilang rotation. At isa sa mga pangalan na lumalabas ay si Kenneth Farid. Kung pag-usapan si Kenneth Farid, ibang klase itong player na to. Kilala siya sa NBA bilang isang energy guy, meaning mataas ang motor niya, hindi napapagod, at laging active sa loob ng court. Sa kanyang prime years, consistent siya sa double-double numbers, lalo na sa points at rebounds. Malakas siya sa pagkuha ng bola, lalo na sa offensive rebounds, na nagbibigay ng second chance points sa team. Isa pa sa strengths niya ay yung athleticism. Kahit hindi siya sobrang tangkad kumpara sa ibang bigs, bumabawi siya sa bilis at talon. Kaya niyang tumakbo sa fast break, sumabay sa guards, at mag-finish sa ilalim ng ring with power. Ito yung klase ng laro na bagay sa style ng SMB, mabilis, physical, at agresibo. Bukod pa doon, may experience din siya sa mataas na level, hindi lang sa NBA kundi pati sa international stage bilang bahagi ng US national team. Ibig sabihin, sanay siya sa pressure at sa matitinding laban. Kung sakaling makuha siya ng SMB, malaking upgrade ito lalo na sa hostile plays at inside presence. Hindi lang scoring ang may dadagdag niya, kundi pati energy na kayang magbago ng momentum ng game. Sa ngayon, malinaw na naghahanap ang SMB ng mas consistent na import. At kung si Kenneth Farid ang papasok, siguradong magiging mas solid at mas delikado ang kanilang linyup sa mga susunod na laro. Hindi naging ideal ang simula ng Converge sa conference na ito, kahit na meron silang bata at malalim na linyo. Inaasahan na magiging competitive sila dahil sa dami ng options, pero sa mga unang laro, kulang pa rin sa impact lalo na sa import spot si Killer Kelly ang kanilang import ngayon. Pero sa mga nakaraang games, hindi ganun kalakas ang naging epekto niya sa overall performance ng team. May mga moments na okay, pero hindi sapat para iangat ang laro ng Converge sa mas mataas na level. Dahil dito, may posibilidad na magpalit sila ng import. At isa sa mga pangalan na lumalabas ay si DeMarcus Cousins. Si DeMarcus Cousins ay isang kilalang pangalan sa NBA. Isa siyang former All-Star at kilala bilang isa sa pinaka-skilled na big man noong kanyang peak. Ang pinaka-advantage niya ay yung all-around game. Kaya niyang mag-score sa loob, may outside shooting, at marunong din mag-create ng plays. Hindi lang siya simpleng post player. Kaya niyang umatake gamit ang lakas niya sa ilalim. Pero pwede rin siya mag-face up at tumira sa midrange o kahit sa labas. Malaking bagay ito para sa spacing ng Converge dahil mabibigyan ng mas maraming options ang kanilang opensa. Sa pagkuha ng bola, solid din siya. Malakas ang katawan at marunong pumwesto, kaya consistent sa rebounds. Dagdag pa doon, may passing ability din siya na bihira sa big man, kaya kaya mag-initiate ng plays mula sa aas. Kung sakaling siya ang kunin ng Converge, malaking pagbabago agad ang mararamdaman. Hindi lang scoring ang madadagdag, kundi pati leadership at experience sa mataas na level ng competition. Para sa Converge, malinaw na kailangan nila ng mas malaking impact mula sa kanilang import. At kung si DeMarcus Cousins ang papasok, posibleng ito ang maging susi para mas maging competitive sila sa conference na ito. Sa huli, malinaw na sa ganitong kaagang stage ng conference, importante na agad ang tamang desisyon, lalo na sa import. Isang maling choice lang, pwedeng makaapekto sa buong takbo ng season. Para sa SMB, naghahanap sila ng mas consistent na presence sa loob. At para sa Converge, kailangan nila ng mas malaking impact para masabayan ang lakas ng ibang teams. Kung sakaling matuloy ang mga galaw na to, siguradong magiging mas exciting pa ang mga susunod na laro sa EBA. Kayo, ano sa tingin nyo? Sino sa kanila ang mas babagay? Si Kenneth Farid ba sa SMB o si DeMarcus Cousins sa Converge? Comment nyo lang sa baba, at kung gusto nyo pa ng ganitong content, don't forget to like, share, at subscribe. Abangan nyo pa ang mga susunod nating updates.